Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa patuloy niyang binibigay na lakas sa atin. At sa gabi ito, mula sa ating pong pag-awit at pakikinig ng kanyang salita, ikipag-usap, mga panalangin, mga exhortations natin maririnig. Ang Diyos po yung malakila. Patuloy natin ito ng ating mga puso sa pagsamba sa ating Panginoon na siya ang ating maitaas sa ating kalagitnaan. Let's sing these songs as our worship and praise to our God. Bilang ating mga panalangin sa ating Panginoon, awit ng ating pong pagmamahal sa ating Diyos. Come unto you, Father. Truly, Lord, wala po kami ibang sinasamba kundi ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, ang Diyos ng Israel. Father, who give us salvation through the Lord Jesus. To you, O Lord God, to you, O Lord Jesus, to you, Holy Spirit. Kayo po, Panginoon, ang aming pong aawitan sa sambahin, dalagilain sa lugar na ito. We magnify the Lord.
Buksan po natin ang ating Biblia sa libro po ng Awit, chapter 72, verse 1 to 20. Ibigay mo, O Diyos, sa hari ang iyong mga katarungan, at sa anak ng hari ang iyong katuwiran. Naway hatulan niya na may katwiran ng iyong bayan, at ang iyong dukha ng may katarungan. Ang mga bundok naway magtaglay ng kasaganaan para sa bayan at ang mga burol sa katuwiran. Kanya naway ipagtanggol ang dukha ng bayan, magbigay ng kaligtasan sa mga nangangailangan at ang mapang-api ay kanyang durugin. Sila naway matakot sa iyo habang ang araw ay nananatili at kasing tagal ng buwan sa buong panahon ng mga salinlahi. Siya'y naway maging gaya ng ulan na bumabagsak sa damong tinabas, gaya ng ambon na dumidilig sa lupa. Sa kanyang mga araw, naway lumaganap ang matuwid at ang kapayapaan ay sumagana hanggang sa mawala ang buwan. Magkaroon nawa siya ng kapangyarihan mula sa dagat hanggang sa kabilang dagat, at mula sa ilog hanggang sa mga dulo ng lupa. Ang mga naninirahan sa ilaw nawa sa kanya ay magsiyukod at imuran ng kanyang mga kaaway ang alabok. Ang mga hari nawa ng Tarsis at ng mga pulo ay magdala sa kanya ng mga kaloob. Ang mga hari nawa sa Sheba at Seba ay magdala ng mga kaloob. Lahat nawa ng mga hari ay magsiyukod sa harap niya. Lahat ng mga bansa ay maglingkod sa kanya. Sapagkat kanyang iniligtas ang nangangailangan kapag ito'y nananawagan ng dukha at ang taong walang kadamay. Siya'y maaawa sa mahina at nangangailangan at ililigtas ang buhay ng mga nangangailangan. Sa panggigipit at karahasan, buhay nila'y kanyang tutubusin at magiging mahalaga ang kanilang dugo sa kanyang paningin. Mabuhay nawa siya ng matagal at ang ginto ng Sheba sa kanya naway ibigay. Ipanalangin naway siya'y palagian at hingin ang mga pagpapala para sa kanya sa buong araw. Magkaroon nawa ng saganang trigo sa lupa. Sa mga tuktok ng mga bundok, ito naway umalon. Ang bunga nawa niyon ay wawagayway gaya ng Lebanon. At silang mga nasa lungsod, nawa ay sumagana gaya ng damo sa lupa. Ang kanyang pangalan nawa ay manatili kailanman. Ang kanyang pangalan nawa ay maging bantog hanggang ang araw ay sumikat. Ang mga tao nawa ay pagpalain sa pamamagitan niya at tawagin siya ay mapalad ng lahat ng mga bansa. Purihin ang Panginoon ng Diyos ng Israel, na siya lamang ang gumagawa ng mga bagay na kahanga-hanga. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan ng pakailanman. Mapuno nawa ang buong lupa sa kanyang kaluwalhatian. Amen at amen. Ang mga panalangin ni David na anak ni Jesse ay dito natapos. Amen. Mapurihin ka namin, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong salita namin mapakinggan. Salamat, O God, sa gabing ito. Ang Ama namin Diyos na lumikha po ng langit at lupa. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinadakila, O God, sa oras na ito, Lord God. Tinataas ka po namin sa gabing ito, Lord God, at pinapasalamatan sa lahat po ng iyong kabutihan sa amin, Lord. Salamat sa buong linggo na kami po ay inyong ginabayan, O God, sa kabila po ng aming sitwasyon dito sa bansang Israel, Lord God, ay hindi niyo po kami pinapabayaan, Lord. Tanggalin niyo po lahat, Panginoon, ang aming pag-aalala, Lord God, sa nangyayari ngayon sa bansang ito, Lord God, kundi gawin niyo po kaming maging matatag, Lord God, at patuloy na mananalig sa inyo, Panginoon. At sa gabing ito, Lord God, ikaw lamang, Ama, ang aming sasambahin, pupurihin, Lord God, dahil karapat-dapat ka, Ama, na aming itaas at papurihan, pasalamatan, Panginoon, sa inyo kung binibigay sa aming pagpapala sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat sa inyo pong pag-protection sa amin, Lord, sa kabila ng mga sitwasyon na ito, Lord God. Kami po ay patuloy
Lord God, na humihingi ng kapatawaran naman sa aming mga pagkakasala sa inyo, Lord Jesus. Lord, kami po ay naririto upang lumalapit sa inyo muli, nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon, upang patuloy na humihingi sa inyo ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, Lord God. Linisin niyo po ang aming mga puso, Lord God, at upang sa ganun, Lord, ay maging sa gabing ito, Lord God, ay maging karapat-dapat po kami naharap sa inyo, God. Lord, salamat, Ama, sa gabing ito, Lord God, kahit kunti man kami, Panginoon, sa bilang ay naririto po kami, Lord God, at wala pong hadlang upang kami po ay pumunta dito para sambahin at luwalhatiin ang iyong ngalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pagpapala at pag-iingat sa amin, Lord God. Sa gabing ito, Lord, itinataas din po namin ang gawain ito, Lord God, na ikaw ang manguna, O God, sa lahat ng aming mga kapatid na tatayo po dito, O God. Ikaw po patuloy na magbigay sa kanila, Lord, ng katalinuhan naman na nagmumula sa inyo, mula music ministry hanggang sa inyo pong anak na gagamitin, na magbabahagi po sa amin ng inyong pong salita, Lord. Salamat, Panginoon, ang iyong presensya lamang, Ama, ang inyong pong ibuhos dito sa inyong pong bahay panumbahan, Lord God. Madama po namin bawat isa sa amin, Lord, maging sa aking mga kapatid, Panginoon. Lord, ano man po ang kanilang mga dinadalangin sa inyo, Lord God, ay ikaw po, Ama, patuloy, God, na sumagot ang mga ito, Lord God. Tugunin niyo nawa, Panginoon, ang kanilang mga dalangin, O God. Hallelujah. Purihin ang iyong pungalan, Panginoon, at ikaw lamang ang magmadakila sa gabing ito. Ay po lahat ng papuri pa sa salamat. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Praise God. So, doon po sa binasa ni Sister Tess na mga verses, maalala lang natin ang kadakilaan ng ating Diyos, no? Na sa King ng Israel, ang lahat po ay luluhod at sasamba sa Kanya. At sa Hari ng Israel, doon lang po tayo magiging ligtas. Wala na pong iba, kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Patuloy po natin siyang sambahin, Dawidan. The mountain shakes now fall.
Dakila ang iyong pangalan, O Diyos. Dakila ka, Ama. Sinasamba ka po namin, Panginoon. Niluluwalhati ka po namin, O Diyos. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Hallelujah. Give you, Lord Jesus, our worship.
only, hindi po natin alam no, kung anong lingwahe sa langit, but God loves the Jewish people. He gave them Hebrew word. At ngayong gabi ay nakikisalita tayo, nakikiawit ng kanilang salita. Let's welcome one another with a Hebrew song again. Sa English mo. Hinemato, no? Amen. Kumusta po ang lahat mga kapatid? Amen. Purihan po ang Lord. Tayo po ay dumako sa ating pong pangalawang gawain. Bago po tayo kakain spiritually. Ayan, tayo po ay dumako sa ating pong pagbibigay. Sabi po dito sa Ephesians 5 verses 1 to 2, ito po ay sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Sabi po dito sa English po yung, sa Tagalog, sabi po dito, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. So mga kapatid, alam naman po natin that God loves us so much, di po ba? Kasi kung hindi niya po tayo mahal, siguro ay mga patay na tayong lahat, di po ba? Kasi sa Old Testament, ganun yun eh. Pag nagkasala, on the spot, bumubulaga na lang. Pero by the grace of God, na binibigay po niya, we're still alive. Sa grasya po ng ating pong Panginoon. At nakita po natin dito that we are very much familiar naman na po sa John 3:16, di po ba? Dito po sa ating pong binasa, God commanded us here na mamuhay po tayo ng puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo, na inihandog po niya yung kanya pong buhay as sweet aroma sa ating pong Lord. So, in giving our tithes and offering po mga kapatid, it is a great privilege or opportunity to put that love into action, di po ba? Sa ating pong pagbibigay ay tayo po ay nagbibigay not just because of the blessing or nauobliga po tayo. Mahalaga po ay tayo po ay nagbibigay dahil mahal po natin ang Lord at mahal po natin ang Iglesia. Hindi ko na po pakahabayin ang aking pong exhortation, as simple as that. Ayun. So, kung mahal po natin ang ating Lord, tayo po ay magbigay at nawa ang ating pong mga kaloob ay maging mabangong samyo sa Kanya pong harapan sa gabi pong ito. At hindi naman po siguro kabawasan sa ating, di po ba, na ibigay yung 10% ng ating pong mga sahod dahil kung siya nga din po ba na ibigay niya yung kanyang only begotten Son para po sa katubusan ng ating pong mga kasalanan, how much more yung pong 10% lamang ng ating pong mga sahod. So, salamat po sa Panginoon at tayo po ay patuloy niya pong
sabi nga, sa bawat araw ng ating pong buhay ay pinagkakalooban niya po tayo ng lakas at patuloy na kinakalinga sa kabila po ng mga nangyayari dito po sa mundo. Kaya ganun po natin talagang nararamdaman, di po ba, yung kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa atin. So sa gabi pong ito, tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Salamat, Ama, sa gabi pong ito na tunay na dinadakila ka namin, pinupuri, Panginoon, pinasasalamatan. Salamat, Ama, sa buong nagdaang linggo, sa buong maghapon na kami po inyong sinamahan, iningatan, Lord, ginabayan at patuloy na sinustain, Lord God, yung pong aming pong mga pangangailangan. Napatunayan po namin, Lord God, na sa bawat araw, you are our Jehovah Jireh, Panginoon. Tunay that you are the God who provides all our needs, Panginoon. Kaya Lord, sa gabi pong ito, bilang aming pong pasalamat, pagsamba, Panginoon, naway tanggapin niyo po, Panginoon, yung aming pong mga handog, Panginoon, bilang mabangong samyo sa inyo pong harapan sa gabi pong ito. At patuloy, Ama, na tinataas po namin ang mga handog na ito at dalangin po namin, O God, na ang mga handog na ito ay magamit, Panginoon, para po sa ikalalawak ng inyong pong iglesia for your glory alone, Panginoon. At Lord, salamat, Ama, sa mga puso, Panginoon, na ganun po nagagalak sa gabi pong ito, na magkakaloob, Panginoon, para po sa inyong pong gawain. You continue, Lord, to bless those hands, yung mga puso, Panginoon, na nagkakaloob sa gabi pong ito. Lord, you know our hearts, Panginoon, at you know our situation, Panginoon, sa gabi pong ito. Kaya sa inyo po namin ini-entrust, Panginoon, lahat ng mga bagay, Panginoon, ng aming pong concern, at patuloy, Ama, na nawa sa gabi pong ito, ikaw lamang ang siya pong mapapurihan, Panginoon, sa aming pong mga buhay. We thank you so much, Lord God, and we continue to lift up your name on high, Panginoon. Tunay nga po na mabuti ka, Panginoon, at salamat sa inyo pong pag-ibig, sa inyo pong pagmamahal, sa inyo pong pagkalinga, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Hindi man po sapat, Lord God, yung aming pong buhay, Panginoon. Ngunit, Lord, salamat, Ama, sa inyo pong grasya, Panginoon, na patuloy na binibigyan niyo pa rin po kami ng pagkakataon, Panginoon, upang mapaglingkuran po kayo, Panginoon. So, help us, Lord God, na sa bawat araw ng aming pong buhay, tulungan niyo po kami na makalakad lamang, Panginoon, ayon po sa inyo pong katwiran at kabanalan. We thank you, Father God, and we entrust to you, we commit to you everything, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin, na may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung kanta po na ito, mga kapatid, is very important sa akin. Tsaka very historical siya. Kasi ito po yung kauna-unahang kanta na narinig ko po sa Born Again. Something in this song na that leads me to know God, to know Christ. Tapos sa gabi din na yon, ginusto ko po siyang kilalanin at tanggapin. Kahit na kubo ang aming tahanan, dito sa lupa'y may kasiyahan, pagkat sa langit ay may naghihintay na gintong lantay. Ako'y may bahay na di nasisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at naging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito ay mahirap, ang kaunlayaw ay dusa sa saklang, walang sarili, tirang tiyan, pagkat sa
ako'y may lahat, ako'y may bahay na di nasisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Huwag kang maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tungo. Pansamantalang naglalakbay dito hanggang humantong sa palasyo. Ako'y may bahay. Ako'y may bahay na di nasisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Amen. Salamat po sa Panginoon. Yung bahay po sa langit, hindi po nabobomba. Hindi kayang tamaan ng raketa, hindi binabagyo sa piling ng Diyos. Sabi doon, na mayaman. So let us pray. Salamat po Ama sa oras po na ito, O God, na minsan pa Panginoon kami po ay makikinig, O Diyos, ng inyong pong mga salita. Dalangin po namin ang inyong pong pangunguna, O God, at patuloy na pagtuturo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Dalangin namin that you will open, Lord, yung aming pong mga eyes, yung aming pong mga understanding, Panginoon, upang sa ganun, O Diyos, ay aming pong makita, maunawaan, Panginoon, lahat ng inyong pong mga panukala sa amin sa gabi po na ito. May taas ka ma at patuloy na madakila sa lahat ng panahon. In Jesus' name. Amen. So mga kapatid, may connection po yung awitin dito po sa ating mga pinag-aaralan sa book ng Matthew. Kasi nga, di ba, the last time na nag-preach si Sister May Grace, maging dito po kay Pastora, lahat po ng theme na napag-aralan po natin, it is all about the kingdom of God. Yung kaharian ng langit. At napakaganda na doon po sa mga talinhaga na atin pong napag-aralan tungkol po sa natatagong kayamanan. Ang ganda po ng message noon. Kasi nga, yung sabi dito, ang kaharian ng langit ay katulad, sabi niya, ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Dito po sa chapter 13 verse 44. So, ini-explain po ng Panginoong Jesus na yung kaharian daw ng langit ay para siyang nakatagong kayamanang nakabaon. At kapag nakabaon yung kayamanan, hindi mo siya makikita, di ba? Hindi mo makikita yon unless you will dig. You will dig, maghuhukay ka, katulad ng isang ginawa po ng tao po na ito, na yung example po ng Panginoon, hinukay niya, kumbaga ito ay aksidente, di ba na marahil nakita po niya, or aksidente na encounter po niya, nahukay po niya yung kayamanan po na yon, tapos agad din niyang tinabunan. Ang ginawa niya ay tuwan-tuwa siya, sabi dito, umalis siya, ibinenta niya yung lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na yon. Bakit niya kailangang bilhin yung bukid na yon? Kasi nga nandun po yung kayamanan. So that speaks of our salvation, mga kapatid, when we found, di ba,
the Lord. Siya po yung ating kayamanan. Kasi sabi niya, ini-example niya yung kaharian ay katulad, sabi niya, ng kayamanan. Kapag nakita na natin yung kaharian ng Diyos, nakilala na natin yung King, walang iba kundi ang Panginoong Jesus, it is already a treasure. Diba? Ipagpapalit mo yung lahat. Ibebenta mo yung lahat. Makuha mo lang yung kayamanan na ito. Diba? Ilaksid mo amin sa Ilocano. Kumbaga, wawalain mo yung lahat. Ito na yung mas higit na priority mo, yung kingdom ng heaven. At yung pangalawa naman, dito, dito sa natatagong yaman, marahil hindi ka nagsisik eh. Katulad ko, hindi ako nagsisik that time. Pero dahil sa kakulitan ng kaibigan ko dati, umattend po ako doon po sa fellowship na yun. And I encounter yung songs na to, tapos yung preaching ng worker. Hindi ko naman ninais yun eh. Pero accidentally, I found it. I heard it. At yun na nagpakilala po ang Panginoon sa akin. So katulad po ng tao na ito, hindi sa kanya yung lupain. Diba? Nakita lang niya, nahukay niya yung kayamanan na yun, kaya ipinagpalit niya yung lahat ng kanyang ari-arian, makuha lang yung kingdom na to. Ito po ba yung ating heart? Diba? Ito po ba yung puso ng bawat isa po sa atin? Ito namang isa, naghahanap siya. Isa siyang negosyante. Diba? Hinahanap niya yung mamahaling perlas. At nung nahanap niya, marahil ito naman yung tao na punong-puno ng problema, gusto niyang makilala po yung Panginoon. Na-try niya na lahat, yung Scientology, na-try na lahat yung mga yoga, na-try niya na lahat yung marahil naging Buddhist na siya, naging Cantonese na siya, di ba? Or naging Muslim na siya, naging Taoism na siya, di ba? Marami na siyang mga nasubukan, marahil. Katulad din po natin, nung tayo po'y naghahanap sa Panginoon, marami tayong sinubukan, di ba? Pero nung natagpuan natin, yung tunay na king, na nagmamay-ari po doon sa kingdom, anong ginawa ng negosyante na ito? Ganun din yung kanyang ginawa, ipinagpili niya yung lahat, makita lang, di ba? Maboat niya lang, makuha lang niya yung mamahaling perlas na ito. So yung kingdom ng heaven, mga kapatid, sinasabi po ng Lord, it is a precious thing. Very precious siya. Kaya kailangan sa isang tao na naghahanap po sa Panginoon, ay iingatan po ito. Nakahanda po ba ang bawat isa po sa atin na tatalikdan ng lahat ng bagay, ma-preserve lang yung ating pwesto sa kaharian ng langit. Ganun po kahalaga, yung kingdom ng ating pong Panginoon. So dito, nakita rin po natin na nag-example din po ang Panginoong Jesus ng tungkol po sa lambat. Yung lambat marami nang nakuha. Marami ng mga isda, sabi dito, yung nakuha po doon sa lambat na iyon. Lamang, nakita po natin na may selection. Hindi lahat pupunta sa kingdom. Hindi lahat pupunta sa kaharian ng langit. May selection. At sinasabi po dito, yung mga magagandang isda, ihihiwalay mula doon po sa masama. Yung mga masasamang isda, yun po yung ihahagis, sabi dito, sa naglalagablab na apoy. Sila yung hindi mapipili. Kahit naman sa literal na di ba, pangingisda, sino po sa inyo yung may job ng pangingisda? Di ba? Hindi mo pipiliin yung yung sira-sira ng isda, di ba? Hindi mo pipiliin yung isda na patay na. Di ba? Lumaki na yung lahat-lahat, lumuwa na yung mata, yung hasang hindi mo na mahawakan, hindi mo yung pipiliin. Katulad din po yon sa kingdom ng God, ang pipiliin niya ay kung ano yung maganda at kung ano yung mabuti. So yun po yung mga nakita natin na binanggit, di ba, ng ating Panginoong Jesus. So dito po sa chapter 13, pa rin po tayo, verse 53, ang
ang sabi po dito, umalis si Jesus mula roon matapos niyang isalaysay ang mga talinghagang ito. So upon hearing all this explanation ng Lord regarding po sa kingdom niya, regarding sa kung papaano po niya itinuro sa kanila yung kahalagahan ng kingdom na ito po ay isang kayamanan, ito po ay isang mamahalin. Pag sinabi mong mamahalin, kapatid, 'di ba, kahit naman sa isang damit, hindi lang hindi kokonting pera, 'di ba, yung kailangan. Maraming sakripisyo yung kakailanganin mo, 'di ba? Para lang makapagpatuloy ka, 'di ba? Makuha mo, mabolt mo yung mamahaling bagay na ito. Ganun pala yung description ng Lord tungkol sa kanyang kingdom. Kaya ma-warn lang ang bawat isa po sa atin on how we treat yung kingdom ng God. Ang kingdom ng Lord on earth is the church. Yung universal kingdom ng ating Panginoon. At mula din po dun po sa kalangitan, kung sino po yung mga makakapasa sa pamantayan po ng Diyos dito sa kanyang kingdom sa earth, ay siya rin po yung, kaya nga thy kingdom come, sabi ng Lord Jesus, diba, ni Jesus, thy will be done on earth as it is in heaven. Dito pinipili kung sino po yung mga papasok sa kingdom ng God. So malis si Jesus doon, ano ngayon yung response ng mga tao mula po doon po sa mga pagtuturo na kanya pong ginawa. Sabi ni Pastora, meron daw tayong prayer meeting, kaya bibilisan ko. Sabi dito, umuwi siya sa kanyang bayan, saan? Sa Nazareth. At nagturo sa kanilang sinagoga. Nagturo sa kanilang sinagoga. So makikita lang natin si Jesus na very busy. Productive lagi yung kanyang araw. Meron akong pinapanood na vlog, Sister May, gusto akong tawa. Meron akong pinapanood na vlog, everyday yon. Lagi niyang sinasabi, dapat productive yung araw natin. Sabi niya, tapos nag-vlog siya, tapos sasabihin niya, tapos na naman yung isang nangyari na ito. Sabi niya gano'n, very productive yung ating araw na yun. So sabi ko, habang pinapanood ko siya, sabi ko, makaya yung productive na ginagawa ko. Parang pare-parehas lang naman, di ba? Productive, nakakain ko na si Lolo, di ba? Very productive din. Sabi ko, mag-vlog din kayo ako, di ba? Pare-parehas lang. Kaya lang baka magsawa yung iba, di ba? Kasi yun na lang yung content mo, di ba? Sa loob ng bahay. Pero makikita natin si Jesus, yung productivity ng kanyang ginagawa. Di ba? Katatapos lang niyang magturo sa napakarami pong mga tao. Ngayon, pumasok siya ulit doon po sa kanya, sa sinagoga. Di ba? Doon po sa kanyang bayan, walang iba kung hindi sa Nazareth. At sabi dito, nagtaka ang mga nakikinig sa kanya. Kaya kanilang itinanong, saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong iyan? Paano siya nakagagawa ng mga himala? Sa ibang mga version, sa ibang mga books, mga kapatid, makita po natin, di ba, na sa Nazareth, mayroong account doon na nagturo po ang Panginoong Jesus. Pero, nung sinabi niya na fulfill na sa araw na ito, yung sinabi ng scripture na binasa po niya, nagalit po ang mga taga Nazareth. Nagalit yung mga nasa sinagoga. Hindi po siya pinakinggan. Ang sinasabi po sa kanya ay paglapastangan po iyon sa Diyos, sapagkat kiniklaim po ng Panginoong Yesus na siya po ang Messiah, or siya ay kapantay, di ba, ng ating Diyos. At kung titignan natin, di ba, kahit naman po sa atin, upon hearing yung mga talinhaga na ito, ano yung inyong response? Na-develop po ba sa atin yung pananampalataya? Or na-develop sa atin yung sinasabing unbelief? Hindi pananampalataya. Dito makita po natin, alam niyo po, dito po sa Hebrews, tignan natin, dito sa Hebrews 11, ito po ay record
ng mga tao na nanampalataya sa Diyos. Napakarami pong mga tao yung sinasabi po dito. Si Abel, nang dahil sa kanyang pananampalataya, nag-alay siya ng mabuting handog. Dahil yun sa pananampalataya niya sa Diyos. Si Enoch, na hindi nakaranas ng kamatayan, sabi niya, hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi na sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Dahil sa pananampalataya. Lahat ng mga ginawa ng mga people of faith, dito po sa chapter 11, ay dahil sa pananampalataya. Si Noah, ay nag-build po siya ng isang malaking barko, sabi dito, nang dahil sa pananampalataya. Hindi pa niya nakita na darating po yung baha, pero nang sinabi ng Diyos sa kanya na magkakaroon ng baha, nag-build po siya. Nakinig po siya, di ba, sa Panginoon. Si Abraham, sumunod siya, di ba, sa Lord. Nung sinabi na ialay niya yung kanyang anak, inialay niya. Gusto niyang ialay, di ba, sa Panginoon. Si Sarah, nang dahil sa pananampalataya, si Abraham, nang dahil sa pananampalataya, ay nagkaroon po sila ng anak ni Sarah kahit sa panahon, di ba, ng kanila pong katandaan. And so many other people na kung saan makikita po natin nang dahil sa pananampalataya, sumunod po sila sa Panginoon. Ang tanong doon, meron po ba tayong pananampalataya sa Diyos? Kasi lahat ng pinananampalatayanan, hindi pa nakikita. Lahat ng mga nandito po sa scriptures, hindi natin nakita. Hindi tayo witnesses. At kahit naman nakita na nitong si Judas, nang dahil doon po sa kanyang unbelief, hindi po siya nakasunod, di ba, sa Panginoon. Sino pa yung mga tao nang dahil sa kanilang unbelief, hindi po sila nakasunod sa Panginoon. Sa book ng Judges, di ba, ang daming mga tao ang hindi po nakasunod sa Lord kasi hindi sila naniwala, di ba, sa Panginoon. Ano po ba yung nagagawa ng unbelief? Ano po ba yung nagagawa ng unbelief? Dito, makikita po natin dito na alam po natin na sinabi po ng mga tao doon po sa sinagoga po na yon, yung mga tao na kasama ng Panginoong Jesus, mga kilala niya po yung mga tao na nandito sa sinagoga po na ito, hindi sila naniwala sa Kanya. Grabe po yung kanilang unbelief. Ang sinabi nila, nagtaka sila sa mga narinig sa Kanya. Pinagtataka nila kung ano yung kanilang narinig. No? Makikita po natin na kapag may unbelief po yung isang tao, blurred yung lahat ng bagay sa kanya. Bine-blurred kasi ng unbelief kung ano yung totoo. Alam nila na ang Panginoong Jesus ay nagtuturo ng patungkol sa Diyos. Pero dahil doon po sa kanilang unbelief, ay hindi po nila tinanggap, di ba, ang Panginoong Jesus. Nagtataka sila, Nagtataka sila kung saan siya kumuha, di ba, ng ganung karunungan. At kapag hindi sila naniwala, di ba, sa Panginoong Jesus, kasi hindi nila makita. Maraming tao kasi hindi nakakakita sa kingdom ng God. Kahit anong gawin mo na pagtuturo sa kanila, blurred. Bakit blurred? Hindi nila nakikita ng maliwanag ang kingdom ng Lord. Bakit? Dahil doon po sa mga kasalanan na kanila pong iniingatan. Ayaw po nilang isuko ito, di ba, sa Panginoon. At kapag ganun po yung mindset ng isang tao, kapag ganun po yung kanyang buhay, makikita po natin na i-divert niya kung ano yung totoo. At makikita natin dito na ginawa nila, sabi dito, hindi ba siya ang anak ng isang karpintero? Imbes na mag-focus sila doon sa message ng Panginoon, imbes na mag-focus sila doon sa sinasabi ng Lord about His kingdom, alam mo kung anong nakita nila? Di ba ito yung anak ng isang karpintero? Sabi niya, hindi ba si Maria ang kanyang ina? At si Santiago, Jose, Simon, at
Judas ang kanyang mga kapatid. Si Jude yun hindi yun si Judas Iscariote, si Jude. No? Dinivert po nila kung ano yung totoo. Kumbaga irrelevant yung response nila. So every time na meron po tayong naririnig tungkol po sa salita ng Panginoon, tungkol po sa kanyang kingdom, ano po yung ating response? Kumusta yung pag-church mo, sis? Nako, ang ingay ng drums. Diba? Dinivert sa ibang bagay. Instead na nag-focus doon sa message ng Lord, hindi ko talaga marinig yung kanta kasi ang ingay ng mga instrumentalist. Iba yung nakita. Ang ingay ng sister, nakaka-disturb. Picture ng picture, selfie ng selfie, ang ingay ng cellphone. Yun po yung mga dalas na nakikita ng mga tao na hindi nakafocus sa pagsamba. Diba? Sa paglilingkod sa Diyos. Irrelevant yung kanilang mga response. Sino ba itong tao na ito? Kilala natin siya Sabi niya, pero, sabi dito, taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae. Di ba? Saan kaya niya natutunan ang lahat ng mga iyan at siya'y hindi nila pinaniwalaan? Walang kapit, di ba? Yung mga binabahagi sa kanila, di ba, ng Panginoon. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, sabi dito, ang isang propeta ay ginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan at sa sariling sambahayan. Ang isang propeta ay ginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan at sa sariling sambayanan. Ni-reject po ang Panginoong Jesus doon po sa lugar ng Nazareth. Common po yung mga tao na nandoon sa kanya. Maybe common family, di ba? Maybe mga pinsan niya, mga kaibigan niya, pero hindi po sila naniwala sa kanya. Kaya kung si Jesus hindi pinaniniwalaan, may mga pagkakataon din sa buhay natin na nagbabahagi tayo, pero hindi rin tayo pinaniniwalaan. Kapag nagbabahagi po ba kayo sa inyong mga pamilya, ano po yung kanilang response? Ano yung madalas po nila na response? No, it will take time sometime. Di ba? It will take time. At sa pamamagitan po ng pananampalataya na hindi po natin iiwanan, di ba? Katulad po ng Panginoong Yesus na hindi po niya iniwan ang pananampalataya na meron siya. Nagpatuloy po siya, diba, sa kanyang pong ministry. At alam po ba natin na ang kanyang ina ay present nung siya po ay nagpakita, diba, pagkatapos po ng kanyang kamatayan. At maging ang kanyang kapatid na si Santiago ay naging head ng Jerusalem Church. So hindi nanatili yung kanyang family na hindi naniwala sa kanya. Basta magpatuloy lang tayo, that is the message. Magpatuloy lang tayo, makikita rin nila yung pagbabago ng buhay natin. Makikita rin nila. Medyo mahirap nga lang pag malayo tayo, di ba? Kasi kahit naman lagi kayong nag-video call, hindi naman nila nababantayan, di ba, yung lahat ng ating ginagawa. Pero magpatuloy lang tayo dahil, sabi dito, sa pananampalataya. At sabi dito, at dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya gumawa roon ng maraming himala. So yung unbelief, mga kapatid, is very harmful. Sapagkat kung hindi ka naniniwala, hindi tayo naniniwala sa Panginoong Jesus, hindi natin mararanasan yung himala. Hindi natin mararanasan yung kanyang pagkilos. Paano naman siya kikilos? Hindi ka nga naniniwala. Kumikilos ang Diyos sa mga tao na naniniwala. Kumikilos ang Panginoong Jesus ng kanyang mga himala sa mga tao, especially sa mga tao na naniniwala. May mga instances na gumagawa po siya ng mga miracles and wonders sa isang tao
na hindi naniniwala at pagkatapos nun ay yung response ng tao yung kanya pong tinitignan. Naniniwala ka ba? Katulad ng isang bulag, di ba? Ang sabi niya, naniniwala ka ba na mapapagaling kita? Ang sabi ng bulag, opo, naniniwala ako. At siya'y pinagaling ng Diyos. Ang question po mga kapatid sa atin sa gabi po na ito, naniniwala rin po ba tayo na ang Panginoong Jesus ang siya nating tagapagligtas? Naniniwala po ba tayo na ang Panginoong Jesus siya ang ating Lord? At kung naniniwala po tayo, mahalin po natin ang kanyang gawain. Mahalin natin ang kingdom ng God. So let us pray. Salamat po, God, sa oras po na ito na inyo pong ipinagkaloob, Panginoon, sa amin. Upang minsan pa ay makita namin ang kahalagahan, O God, ng inyo pong kaharian. Dalangin po namin ang bawat isa po sa amin ay huwag mapagod, Panginoon. Huwag titignan, O Diyos, ang mga balakid, ang mga pagsubok, Panginoon, sa buhay na ito. Bagkus, dalangin po namin na ang aming pong pananampalataya ay palagi, O Diyos, na maitataas, Panginoon. Maitataas po yung antas, Panginoon, ng aming pagtitiwala, O God, sa inyo. Maraming salamat na hindi po ninyo kami iniiwan, Panginoon, at hindi po ninyo kami pinababayaan. Dalangin namin ang aming mga buhay ay maisama, Panginoon, sa inyong listahan ng mga tao, Panginoon, nang dahil sa aming pananampalataya, kami po ay nagpatuloy, kami ay nagtagumpay na lumakad, Panginoon, papunta, O Diyos, sa inyong kaharian. At Ama, nagpapasalamat kami na kayo po yung Diyos namin na nag-iingat sa bawat isa po sa amin. Ano man yung mangyayari sa kapaligiran po namin, ano man yung mangyayari sa mundo po na ito, dalangin namin na hindi po kami bibitaw, O God, sa inyong mga pangako, Panginoon. Hindi po kami bibitaw, O Diyos, sa aming pagkakilala, Panginoon, sa inyo. Hindi po kami mapapagod, Panginoon, sa aming paglilingkod, O God, hanggang sa huling hininga, Panginoon, ng aming pong mga buhay. Dalangin po namin na palakasin po ninyo ang bawat isa po sa amin. Palaging paalala ang inyong pong pag-ibig, Panginoon. Dalangin namin ang banal niyo pong Espiritu, ang siyang patuloy na magko-convict sa bawat isa po sa amin every time that we go on sinning, Panginoon. Every time na may mga unbelief po kami, help us in our unbeliefs, Panginoon. Upang sa ganon, O Diyos, ay tunay na makita po namin ang kahalagahan, O Diyos, ng lahat ng bagay. Ang pinakamahalaga, ang pinaka-importante, Panginoon, sa buhay na ito ay yun ay yung makilala ka, Panginoon. Tanggapin ka, O Diyos, at paglingkuran, Panginoon, sa amin pong mga buhay. We also pray na sa amin pong mga families, O God, patuloy nga hawakan po ninyo ang bawat isa, Panginoon, at palagi na patuloy po namin dalangin na sila ay maabot, O Diyos, ng inyong pong mabuting balita, Panginoon, ng kaligtasan. We pray for those people, O Diyos, na inyong pong mga lingkod sa mga lugar na nandoon ang aming pong mga pamilya, na abutin nga po sila, Panginoon, ng mga ito, O God, upang sa ganon ay mapakinggan sa pamamagitan ng hearing, O God, sa pamamagitan ng kanilang pakikinig, O God, sa inyo pong salita ay made-develop, Panginoon, sa kanila ang pananampalataya. At ang pananampalataya na ito, O Diyos, ang siya magdadala po sa kanila sa inyo pong kaharian. At nagpapasalamat kami na sa mga oras po na ito, Panginoon, kayo po mula po dyan sa inyong trono, nakikita po ninyo ang bawat isa po sa amin. Kung may nakikita man po kayo sa kalagitnaan namin na punong-puno ng unbelief, O God, dalangin namin na inyong mga miracles and wonders ang siyang aming po ipakita, Panginoon, sa tao po na yon, upang sa ganun makita niya ang katotohanan patungkol sa inyo. At kung doon po sa mga mga maliliit na pananampalataya, O Diyos, dalangin po namin that you will also work with them, O God, na manangan, O Diyos, hilingin sa inyo, Panginoon, ang kalakihan, O God, ng pananampalataya na ibibigay po ninyo.
At maging doon po sa mga kapatid na broken, oh God, dahil sa mga sitwasyon sa buhay na ito, dalangin po namin, magpatuloy po sila na ang mga testings po na ito ay gagamitin po nila, gagamitin po namin, oh God, itong mapalakas, oh Diyos, ang aming pagtitiwala sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong salita. At sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri po sa salamat. In Jesus' name, Amen. Let's sing this song. Hallelujah, Lord. I'm singing to why, O Lord, by faith, Panginoon, alam namin na pagtatagumpayin mo, Panginoon, ang bansa
bansa pong ito, Lord. Sa kabila, Panginoon, ng kanila pong mga pinagdadaanan, Panginoon, sa kasalukuyang panahon, God. Dalangin namin, Lord, lahat, Panginoon, ng miyembro, God, ng IDF, Lord, even the Shenbet, Panginoon, we are praying for them tonight, O God. Lord, they are in the battle. Lord, we believe that you choose these people to be in there, and you have the reason for that, O God. Lord, they're risking their lives, Panginoon, na nandoon, na nakikinigma in Gaza, Panginoon, even, Panginoon, in Lebanon, O God. Lord, you saw these people, you saw these young men, God. Really, Lord, that we know as a mother, Panginoon, yung mga magulang ng mga bata mong ito, Panginoon, they're uncomfortable, Panginoon, sa mga kapanahonan ito. Lalo na, Panginoon, yung mga bata na nasa gyera, God. We are praying for the family, Panginoon, ng mga sundalong ito, God. Nabigyan niyo po sila ng kalakasan, bigyan niyo po sila ng strength, bigyan niyo po sila ng comfort, O God. At higit sa lahat, Ama, makita ka po nila, O God. Sa mga kapanahonan ito na nangyayari ang mga bagay na ito sa lugar po na ito, Panginoon. Now, O Lord, magbalik loob sila sa inyo. And we are praying for all the things, Panginoon, na ginagamit po, Panginoon, ng mga IDF. To all the technologies, O God, na ginagamit po nila. Dalangin namin, Lord, that it may work, Panginoon, according to your plan, God, na magbibigay po sa kanila ng victory. O God, alam po namin na hindi niyo pababayaan, O God, ang mga batang ito, even the officials, Panginoon, even those plans, Panginoon, strategies, Panginoon, na kanila pong mga plinano, gagawin sa mga kasalukuyan, Panginoon, they're invading, Panginoon, the Gaza Strip, Panginoon, dalangin namin, O God, na ilid mo po sila sa mga place, Panginoon, na pinagtataguan ng mga terorista. Lord, you give your judgment to the plans. We believe, Father, na hindi mo pababayaan ang mga sundalong ito. The tanks, the missiles that they are using, Panginoon, ikaw ang magbigay ng power, Panginoon, sa mga ito, Lord. Protect this country, protect these soldiers, protect their lives, O God. And we lay it down all to you, God. Inililay down namin ang lahat ng ito. At alam po namin ang seguridad ay nasa sa inyo, Panginoon. Nawa, ang mga sundalong ito ay manangan po sila sa inyo. O Lord, sa mga panahon, O God, na sila po ay nag-iisip, O God, makita nila ang Diyos ng Israel, O God. Makita kanila, Panginoon, na wala silang ibang lalapitan na magbibigay po sa kanila ng lakas kung hindi ikaw lamang, O God. Lord, dalangin namin ang mga puso ito, ang mga puso ng mga utibong ito, Panginoon, na bigyan mo po sila, Panginoon, ng heart of flesh, O God, na lumapit po sa inyo, O God, sa mga panahon ng ito. Alam po namin that you have the reason for it, O God. It's align everything into your plan, Panginoon, sa lugar po na ito. At nagpapasalamat kami, Panginoon. Nakikita namin ang mga bagay na ito, Panginoon. Alam po namin na may plano ka, Panginoon, na maganda, Panginoon, sa mga pinili mo, Diyos. At kabilang po, Panginoon, ang mga hudyong ito, Panginoon, sa inyong pong plano na kabutihan, O God. Salamat sa mga buhay, Panginoon. Even, Lord, yung mga nawalan ng buhay na IDF, may you comfort the family of this people, O God. Truly, Lord, na inilay down namin ang lahat ng ito. Maraming salamat, O God, sa lahat. May the protection be upon the soldier, O God, tonight, as they go in the battle, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, O God, hallelujah. Ama, sa oras na ito, Panginoon, ipinapanalangin po namin, O Diyos, ang lahat ng mga news, O God, na nababasa, Panginoon, namin, O Diyos, at maging ng lahat ng tao, O God, sa internet, kahit sa platform, Panginoon. Dalangin po namin na ang katotohanan, O Diyos, sa mga nangyayari, Panginoon, sa bansang ito, ang siya nga po, Panginoon, mabunyag, O God, makita, O Diyos, maisulat, Panginoon, maipanood, O God, sa lahat, Lord, ng platform, Panginoon, ng mundo po na ito, O Diyos, at
Dalangin po namin na ang lahat ng mga fake news, Panginoon, patungkol po, O Diyos, sa kung ano yung nangyayari po dito, ang galing po na nangyayari po dito. Dalangin namin na ang lahat ng mga ito, O Diyos, ay mawawalan, Panginoon, ng kapangyarihan, O God, sa pamamagitan, O Diyos, ng katotohanan, O God. Sinabi po ninyo sa inyong salita ng katotohanan na siya magpapalaya, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Kaya dalangin namin na sa lahat, Lord, ng mga tao, O Diyos, sa buong mundo na naniniwala, Panginoon, sa mga platform, Lord, ng mga lies and deception, O God. Dalangin namin na ang katotohanan, Panginoon, ay makarating, Panginoon, sa kanila, O God. At dalangin namin doon po sa mga tao, O Diyos, na nagpapalabas, Panginoon, ng katotohanan, doon po sa mga tao na nagsusulat, Panginoon, ng patungkol sa nangyayari po dito. And maybe us also, O God, ay pwede po ninyong gamitin, Panginoon, upang amin pong maisulat, maipen, Panginoon, maipalabas, O Diyos, maibahagi, O God, ang tunay na nangyayari, Panginoon, dito po sa inyong bansa, O Lord. At napakapalad po namin sapagkat mismo, Panginoon, ang amin pong mga sarili ay naririto agad sa bansa po na ito. Kaya Lord, nakikita po namin na naririnig namin, O Diyos, nawi-witness po namin maging yung mga takot, O Diyos, ng mga Israelis, O God, sa kanila pong mga buhay din, Panginoon. Yung pag-iingat din po nila, Panginoon, sa kanila pong mga buhay. That every time, Lord, na may mga siren, Lord, yung may mga sirena, Panginoon, na naririnig sa buong kalupaan, Panginoon. Nakikita rin po namin yung kanilang takot, yung kanilang pangamba, Panginoon. Kaya patuloy po namin dalangin, O Diyos, na mawawalan ng bisa, O God, ang lahat ng mga fake news, Panginoon. Dalangin namin na yung mga keyboard warriors po ninyo, Panginoon, na nag-share ng patungkol po sa katotohanan, O God, ay tunay na maging masigasig, Panginoon, maging matapang, O God, sa kanila pong pagbabahagi nito, sa kanila pong pagtatrabaho, Panginoon. It is a war between good and evil, O God. It is a war between truth, Panginoon, and lies, O God, yung mga lies and deception. Kaya dalangin namin na maging kami, O Diyos, ay maging kasangkapan nga po ninyo, Panginoon, sa pagdi-declare, O Lord, ng katotohanan, Panginoon, sa kung ano po yung nangyayari, O God, sa bansa po na ito. Ang opinion ng tao ay hindi importante, Panginoon, sa kapanahunan na ito, O God. Kung kaya't dalangin namin na ang katotohanan lamang po ninyo, O Diyos, ang siya nga po namin may pahayag, O God, sa lahat, Lord. Lagi naman po kaming nakabantay, Panginoon, sa aming mga cellphones, O God. Lagi naman po namin itong tinitignan, Panginoon. Dalangin namin, nagagamitin namin yung lahat ng time po namin upang maisulat, O Diyos, ang katotohanan patungkol sa inyo, ang katotohanan patungkol sa inyong plano, Panginoon, na ang lahat ng mga maisusulat namin, may papalabas namin, mai-share namin, or kahit doon po sa mga pagko-comment na gagawin po namin, ay mababasa po ito, Panginoon, ng mga tao. And we pray na it will open, Panginoon, yung mind po nila. Dalangin namin na yung kasipagan, Panginoon, para po sa war na ito, O God, ng truth, Panginoon, ay makabahagi rin po kami. Ama, sa inyo po namin itinitiwala, Panginoon, ang lahat ng ito. Dalangin namin na doon po sa mga nag-a-uproar, O God, ng kanilang galit sa bansa po na ito. Dalangin namin, Ama, na makita po nila yung inyo pong habag, O God, sa pamamagitan ng mga katotohanan, O Diyos, na mai-encounter po nila, Panginoon, sa social media. Mapapurihan ka, Ama, at pinupuri ka po namin. In Jesus' name, Amen. Hallelujah, Lord. We continue to praise your name, Panginoon. Patuloy, Ama, na tinataas ka po namin. Pinupuri, dinadakilan, knowing, Father God, that you are the God who created the heaven and earth. Ikaw ang Diyos na hindi po nagbabago, noon ngayon at magpakailanman. Ang Diyos ni Isaac, ni Abraham at ni Jacob, Panginoon. Lord, sa gabi pong ito, patuloy po namin inilalapit ang gobyerno, Panginoon, ng bansang Israel. Dalangin po namin, Ama, na mula sa pinakamataas
sa pinakamababang sangay, Panginoon, ng gobyernong ito sa lahat ng mga namumuno, Panginoon. Dalangin po namin yung wisdom na nagbubuhat po sa inyo, O God, knowing, Lord God, na kayo po yung Diyos na nagkakaloob ng lahat ng bagay. At dalangin din po namin, Ama, na sa lahat ng mga namumuno, Panginoon, sa pangunguna ng Prime Minister, Panginoon, ng bansang ito, ni Benjamin Netanyahu, Panginoon, dalangin po namin na higit sa lahat magkaroon po sila, Panginoon, ng banal na pagkatakot sa inyo, Panginoon, upang sa ganun, Lord God, ay makamtan po nila yung wisdom that comes from you, Panginoon. Knowing, Father God, ang pagkakaroon po, Panginoon, ng takot sa inyo is the beginning of wisdom, Panginoon. Kaya, Lord, we pray, Panginoon, na nawa sa kanila pong mga buhay, sa kanilang mga puso, Panginoon, i-acknowledge na po nila as Lord, na siya pong dakila at nakapangyarihan sa lahat. Lord, mag-submit nawa sila, Panginoon, sa inyo pong authority, Panginoon, na kagaya, Panginoon, ng inyo pong mga anak, Lord God, sa Old Testament na amin pong napag-aralan sa mga panahon nila Moses, Panginoon, at iba pong mga warrior, Panginoon, na itinalaga mo, Panginoon, sa bansang ito. Kung paano niyo po sila pinagtatagumpay, Panginoon, ng mga panahon yon. We pray, Father God, na nawa, Panginoon, ang bansang ito, Panginoon, ay inyo rin pong kapagtagumpayin, Panginoon. Dalangin po namin, O God, na nawa, patuloy ang lahat ng mga namumuno sa bansang ito, Panginoon, ay magkaroon, Lord, ng pagkakaisa, Panginoon. At huwag po sila, Panginoon, magwatak-watak, Panginoon. Dalangin po namin na maging matatag po sila, Panginoon, sa pagharap, Panginoon, sa sitwasyon, Panginoon, ng bansang ito, Panginoon. At Lord, we pray, Father God, na nawa, Panginoon, sa kanila pong mga buhay ay tunay na makita, Panginoon, yung pong pagkilos, Panginoon, sa bansang ito, Lord, at upang sa ganun, Lord, ma-reveal, Panginoon, ang iyong pong glory, ang iyong pong kapangyarihan, Lord God, sa bansang ito. Patuloy na pumilos po kayo, Panginoon, sa gobyerno, Panginoon, ng bansang ito. At Lord, tunay nga po na sa inyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang lahat-lahat, Panginoon, mga sangay, Panginoon, ng gobyerno ito, Panginoon, sa lahat ng mga cabinet members, Panginoon, patuloy na kayo nawa ang siyang kumilos, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, sa kanila pong mga buhay ay makita po nila na wala po kayong magagawa, Panginoon, kung wala ka sa kanila pong mga buhay. Maraming pong salamat at patuloy nawa na ang bansang ito ay patatagin po ninyo, Panginoon, laban, Panginoon, sa lahat mga gustong magpabagsak, Panginoon, sa bansang ito, Lord God, at upang sa ganon, Panginoon, makita ng lahat ng bansa, Panginoon, na ikaw ang tunay na Diyos ng bansang Israel, Lord God. Ikaw lamang siyang Diyos na makapangyarihan, O God, at patuloy, Lord, na inyong pong plano sa bansang ito, Panginoon, na siya pong mangyari, O God. Salamat, Ama, na patuloy na kayo po yung magbibigay, Panginoon, ng katatagan, Lord God, sa lahat, Panginoon, ng mga namumuno sa bansang ito. At dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo rin pong palakasin, Panginoon, ang kanilang pong ekonomiya, Panginoon, sa kabila na nangyayari, Panginoon, na kaguluhan. We pray, Father God, yung pong stability, Panginoon, ng kanilang pong economy, Panginoon. Lord, tunay nga po na wala pong mahirap, Panginoon, sa inyo. Higit sa lahat, sa mga medical, Panginoon, na kanilang pong mga kakailanganin, Panginoon. Patuloy nawa na kayo po ang siyang mag-provide, Panginoon, sapagkat ito po'y kailangan po nila, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng mga pagkain, Panginoon, at iba pong mga kailanganin, Panginoon, mga basic needs, Panginoon, ng bansang ito. Dalangin po namin na kayo po ang magpatuloy na mag-grow, Panginoon, ng mga bansa, na patuloy, Lord God, na tutulong, Panginoon, sa bansang ito. At Lord, huwag nawa po sila, Panginoon, magpadala, Panginoon, sa kahinaan, Panginoon, because give them, Father God, the courage, Panginoon, na magpatuloy na lumaban, Panginoon, at mag-stand, Panginoon, sa bansang ito. Lord, tunay nga po, Ama, na kayo lamang, Lord God, ang siya pong nakakaalam at kayo lamang siyang may control ng lahat ng bagay, Panginoon. Kaya, Lord, sa inyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang nation na ito, ang bansang ito, knowing, Father God, that this nation is the apple of your eye, Panginoon. Mahal niyo nga po, Panginoon, ang bansang Israel. Kaya, Lord, sa inyo po namin sila itinitiwala at nawa makita po nila, Panginoon, ang inyong pong pagkilos sa bansang ito, Panginoon. We thank you, Father God, and we praise you. Ito pong aming dalangin, may pansalamat at pananampalataya. In Jesus'
Israel, ikaw po ay dakila, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon, na nakikita po namin ang patuloy na kabutihan mo sa bayang ito, Panginoon. Pinili mo sila hindi dahil sila po ay malalakas o matatalino bagkus, Panginoon. Pinili mo sila dahil gusto mong i-demonstrate, Panginoon, sa buong mundo ang iyong pag-ibig, ang iyong justice, Panginoon. Dalangin po namin, we plead, Panginoon, to the blood of Jesus Christ, na lahat ng hostages ay sila po ay mapalaya na buhay, Panginoon. Hindi man namin alam o maawag sa aming kaisipan, Panginoon, kung paano ito magawa. Pero sa inyong pangalan, Panginoon, na dakila, Panginoon, lahat ng bagay ay imposible, Panginoon. Dalangin po namin, Lord God, na kayong magbigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa mga leader kung paano ito gawin, Panginoon. Dalangin po namin, O Lord, na baguhin mo ang mga puso, Panginoon, ng mga Hamas na ito at mga hostages, Panginoon, ay makawala sa mga kamay po nila, O Lord God. Naniniwala po kami, Panginoon, kung paano mo binago ang puso ni Joseph, Panginoon. Pwede mo din, Panginoon, na gawin, Panginoon, sa mga sundalo ng Hamas, O Lord God. Dalangin po namin na wasakin mo ang stronghold, Panginoon, ng kaaway sa Hamas, even, Panginoon, sa Hezbollah, Panginoon. Dalangin po namin, Lord God, na sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, Lord God, ang kapangyarihan ng kaaway ay siyang ma-stop, Panginoon. Dalangin po namin, Lord God, ang kaligtasan lahat ng hostages, maging, Panginoon, yung mga pamilya, Panginoon, ng mga namatayan, O Lord God. Dalangin po namin na kayong magbigay sa kanila ng comfort, Panginoon, kayong magbigay ng peace, Panginoon, sa mga naulila, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na sila ay patuloy na manangan, O Lord God, sa inyo. Ito ang aming dalangin sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Ang mga makapangyarihan sa lahat, patuloy na po namin tinataas iyong pangalan. Patuloy din po namin inilalapit po ngayon sa gabing ito, Panginoon, yung mga bansa na tumutulong, Panginoon. Alam mo po yung puso nila, Panginoon. At alam din po namin, Panginoon, na galing po ito sa inyo dahil kayo po yung Diyos na maawain, matulungin, mahabagin. Ito po yung pinagkaloob niyo po sa mga bansa na tumutulong po sa inyong hinirang na bansa, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po yung sumama at tunay na maghari po, Panginoon, sa kanilang mga puso upang hindi po maagaw ng kaaway. Dalangin din po namin, Panginoon, na kayo po yung mag-multiply kung ano man po yung itinutulong sa bansang ito, maging sa pagkain po, Panginoon, gamot, mga teknolohiya po, Panginoon, na itinutulong po nila sa bansang ito, Panginoon. Ay dalangin din po namin, Panginoon, na kayo po yung magbigay ng guidance po sa mga tao na makakakuha po nito, Panginoon. Tunay na salamat nga po sa inyo, Panginoon, dahil galing po ito sa inyo, Panginoon. Ang lahat po ng tulong, Panginoon, ay nanggaling po sa inyo, Ama. Alam po namin, Panginoon, na kayo rin po yung magpapala sa mga buhay, sa mga bansa, na mga kaluluwa na tumutulong po sa bansa ito, Panginoon. Hindi mo po sila iiwan at pababayaan po, Panginoon, at hindi rin po maging discourage yung mga lugar na dadaanan po nila, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na minahal niyo po itong bansang ito at hinirang. Alam din po namin na ipararanas din po sa mga bansang tumutulong. Sa mga bansang ito na patatatagin niyo po sila, Panginoon. Ikaw din po yung makita. Ikaw rin yung pong sambahin at panampalatayaan po sa kanilang mga buhay upang matestimony po kung gaano ka po kabuti po, Panginoon, sa bawat isa po, Panginoon. Alam ko po, Ama, na kayo din po nagbuklos sa kanila, pagharian mo po sila ng iyong pagmamahal. Higit po yung iyong kadakilaan po, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Alam po namin kumikilos din po kayo sa mga oras na ito, Panginoon. Tunay nga po na kayo yung magbibigay ng protection, Panginoon, salvation. At sa lahat po ng tulong, Panginoon, ina-acknowledge din po nila sa kanilang mga buhay na galing po ito sa inyo. Alam po namin, Panginoon, sa lahat po ng ginagawa nila, Panginoon, na hindi po mawala ng kabuluhan. Dahil alam po namin ang tinutulungan nila, Panginoon, ng mga bansang ito ay bansa na hinirang po, Panginoon. At alam po namin na kayo rin po yung mag-iingat sa mga pamilya nila, sa mga anak nila, sa kanilang mga trabaho. Dahil sila po ang binigyan niyo po ng pusong matulungin po, Panginoon. Tunay nga po na ikaw po yung nagsabi, Panginoon, sa lahat po ng tumutulong na may pagkakakilala sa inyo at tunay na nagpapakumbaba sa iyong bansa, Panginoon, ay tunay na ikaw po yung magmamahal at tunay na
Ikaw po yung sasama po sa kanila upang ikaw po yung itaas na kailangan sa kanilang mga buhay. Nawa po ay patuloy po nilang maranasan ito sa kanilang buhay at hindi po sila mapagod, Panginoon. Alam po namin na aabutin niyo po ang lahat na nangangailangan ng tunay na kayo po yung mag-multiply sa lahat ng ito na darating na tulong po dito at kayo po ang tunay na magiging kasapatan sa lahat po, Panginoon. Ano man po yung kapaguran, kayo po yung magiging kapahingahan, Panginoon. Ano man po yung kahinaan, kayo po yung magiging kalakasan at tunay na magiging pag-asa po sa buong bansang ito po, Panginoon, ng iyong mga bansa na hinirang na tumutulong sa inyong Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito, Panginoon, na tunay na sasama po sa lahat ng oras at sa gabi ito, Panginoon. Tunay na kayo po yung mag-iingat sa kanilang mga buhay, sa po ng kanilang mga pamilya at ang bansang ito, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. In Jesus' name, Amen. Thank you. Yes, Panginoon, tunay nga man na kayo ay aming pinadakila. Salamat sa pagkikinig ninyo sa aming pong mga panalangin mo, Lord. Truly, Lord, na alam po namin na kayo ang may hawak ng lahat ng nangyayari sa mundo ito. At maging sa bansang Israel, O God, kayo po ay nakatingin naman sa inyo pong mga hinirang. Dalangin po namin na sila ay magbalik loob sa inyo, O God. Piliin po nila na isuko ang kanilang mga buhay sa Diyos na pumili sa kanila mula noon pa, before the foundation of the world, O God. Ginawa niyo po sila, Panginoong, mahalaga sa inyo. Ginawa niyo po silang apple of your eyes, O Lord God. Ang manalangin po namin that through this situation, O God, they will find themselves in repentance, Panginoon, humbling themselves, O Lord God, down sa inyo. At tunay na kilalanin nila ang magaganda ninyong plano, i-acknowledge nila ito, Panginoon. At kayo, na Diyos, na nagpakilala mo Diyos ng Israel. You have, Lord, you have repeated it many times, I am your God, I am the God of Israel. Alam po namin patuloy niyo itong pinatutunayan, O God. At bilangin namin naman na ang mga Israelita nito ay tunay na bumalik sa inyo at hindi po maging matigas sa kanilang mga puso, O Lord God. Maraming salamat sa mga Messianic Jew na kumilala na po sa inyo. We pray, O Lord God, sa mga Israeli nito, even those Arabs and Russians, O Lord God, na nakatira dito sa bansa nito. Gamitin niyo po sila, Panginoon, as your channel. A blessing to people, Panginoon, to reach out those other Jewish people, Lord. Na kilalanin ka, kilalanin nilang may Diyos, at ang Diyos na nagmamahal sa kanila ay nag-iisang Diyos at wala naman po iba, Lord God. Maraming salamat, Ama, at we just commit to you everything, Father. We know that even if before we speak, Lord, alam nyo yung gagawin ninyo. Alam namin na kumikilos ka, O God. Kahit hindi po ito, Panginoon, namin nararamdaman, hindi namin nakikita, you are always working, O God. Thank you so much, Lord. At nagpapasalamat kami, Ama, na sa kabila ng nangyayari dito sa bansa nito ay kaming magkakapatid ay nagkakatipon pa rin sa loob ng sanktuaryong ito, God. May you continue to bless this church. May you encourage, Panginoon, or may you use us to encourage our brethren. At Lord, patuloy nawa na piliin namin na maglingkod sa inyo. Dahil nais po namin, Panginoon, na yung iglesia ito ay maabutan ninyong naglilingkod sa inyo, Panginoon. Ang buhay po namin ay nanggaling sa inyo, God. At wala nga po kami, Panginoon, pwedeng magawa, may pagmalaki. Sabihin namin, natatakot kami, Panginoon. Dahil sa inyong presensya, nandun po ang security. Nandun po, Panginoon, ang protection, O Lord. At salamat, Ama. Dahil patuloy niyo po kaming binibigyan ng paalala na kami, Panginoon, ay magtipon, O Lord God. Salamat, Ama. Salamat. Patuloy po namin ikinocommit sa inyong lahat, even our family, yung bansa namin Pilipinas, Panginoon. Ang mga desire, pangangailangan ng bawat isa, mga prayers ng bawat isa, Panginoon, kayo po ang nakakaalam mo, Diyos. Lord, we pray na
na patuloy na kayo po ang tumugon nito, Panginoon, even if we are not going to speak that, Lord, to you, sa mga oras na ito, alam niyo po, kilala niyo po kami, Panginoon, and you are willing to answer our prayers according to your will, God. And we will continue, Panginoon, to acknowledge that your answer is the good and the best one for us, O Lord. The good and the best one. As we, Panginoon, lay down all these prayers to you, O Lord. Salamat, Ama, sa inyo na makapangyarihang Diyos. Inadakila namin kayo, sinasamba namin kayo. Tunay nga po kayo lamang, nag-iisang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, O God. Thank you so much. Thank you so much. In Jesus' name, amen. Taas pa natin ang ating mga kamay, mga kapatid. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you and give you peace. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay umawit ng victory song.
much, Panginoon, sa gabing ito. Tuloy na kayo po ang bumabay at nadakila sa aming mga buhay sa lahat ng aming gagawin sa buong isang linggo. Nawa kayo po ang mag-ingat, O Diyos, sa tunay na amin pong mapaglingkuran